Mapagpalang araw! Ako ang inyong guro sa Pilipino, Teacher Min. Halina tumungo sa mundo ng kaalaman. Handa na ba kayong matuto? Kung gayon, halina't ating simulan. Pag-aaralan natin ngayon ang isa pang uri ng panitikang tuluyan, ang maikling kwento. Ito ay isang sangay ng panitikan na masining ang pagkakalikha upang mabisang maikintal sa isip at puso ng mangbabasa ang mga pangyayaring nakapaloob dito. Naasahan sa pagtatapos ng araling ito na masasagot ang mga sumusunod. Una, ano ang kahulugan ng maikling kwento? Ikalawa, ano-ano ang mga elemento ng maikling kwento? Ikatlo, ano-ano ang mga bahagi ng banghay ng maikling kwento? Maikling kwento. Ang maikling kwento o maikling katha ay nilikha ng masining upang mabisang maikintal sa isip at damdamin ng mambabasa ang isang pangyayari tungkol sa buhay ng tauhan o ng lugar na pinangyarihan ng mahalagang pangyayari. Taglay nito ang pagkakaroon ng una, iisang kakintalan. Ikalawa, may isang pangunahing tauhang may mahalagang suliraning kailangang bigyan ng solusyon. Ikatlo, tumatalakay sa isang madulang bahagi ng buhay. Ikaapat, may mahalagang tagpuan. Ikalima, may kawilihan hanggang kasukdulan na kaagad susundan ng wakas. Mga elemento ng maikling kwento. Una, tauhan. Ang bumubuo sa daigdig ng kwento. Sila ay katang-tao na nagsisiganap sa maikling kwento na dumaraan sa karanasan ng pagbabago habang tumatakbo ang salaysay. Ang iba pang tauhan sa kwento ay tumutulong lamang sa lalong ikatitingkad ng pagganap ng pangunahing tauhan sa akda. Sa kanyang galaw at ugali, nakasalalay ng malaki ang kagandahan ng akda. May dalawang uri ng tauhan. Tauhang lapad at tauhang bilog. Tauhang lapad. Ito ang tawag sa tauhang hindi nagbabago. Kung ano ang ugaling ipinakita niya sa simula hanggang sa wakas ay ganoon pa rin. Tauhang bilog. Ito ang tawag sa tauhang nagbabago ang pag-uugaling ipinapakita sa kwento. Nagiging maamo ang dating malupit o mabagsik o ang likas na makasalanan ay magiging banal. Ikalawang elemento, tagpuan. Ito ang tawag sa panahon, oras at puok na kung saan naganap ang kwento. Masasagot ng tagpuan ang mga tanong na saan at kailan nangyari ang kwento. Ikatlong elemento, pananaw. Pagtingin sa kung sino ang nagsasalita sa kwento o kung kaninong punto de vista nagaganap ang kwento. Ang pananaw ay maaaring nasa unahan, ikalawang panauhan o ikatlong panauhan. Ikaapat na elemento, paksang diwa. Ito ang pangkalahatang pangkaisipang iniikutan ng mga pangyayari na nais palutangin ng may akda, ang pinakakaluluwa ng kwento. Nung una, ang diwa ay nangangahulugan ng moral lesson. Subalit ngayon, iyon ay walang ibig sabihin kundi ang mahalagang pangkaisipan ng akda. Ikalimang elemento, suliranin. Ang problemang kinakaharap ng pangunahing tauhan at ang kalutasan nito sa katapusan ng akda. Kaanim na elemento, himig. Ito ay tumutukoy sa kulay ng damdamin. Ang himig ay maaaring mapanudyo, mapagpatawa at iba pang magpapahiwatig ng kulay ng kalikasang damdamin. Ikapitong elemento, salitaan. Ang usapan ng mga tauhan. Kailangang ang dialogo ay magawang natural at hindi artipisyal. Ikawalong elemento, pagtutunggali. Ito ay paglalaban ng pangunahing tauhan at ng kanyang mga kasalungat na maaaring kapatauhan o ng kalikasan o ng damdamin na rin niya.
Ikasyam na elemento, banghay. Ito ay tumutukoy sa maayos at wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. 5 bahagi ng banghay. Una, panimula, kung saan at paano nagsimula ang kwento. Ipinapakilala sa bahaging ito ang mga pangunahing tauhan at tagpuan. Upang makuha ang atensyon ng mambabasa, dapat kapansin-pansin ito. Ikalawang bahagi, saglit na kasiglahan. Ito ay ang panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan sa kwento. Ang saglit na kasiglahan ay ang bahaging naglalarawan ng simula patungo sa paglalahad ng unang suliraning inihahanap ng lunas. Magigising ang diwa at damdamin ng mambabasa dulot ng kalagayan ng mga tauhan. Ikatlong bahagi, kasukdulan. Ito ang pinakamataas na uri ng pananabik sapagkat dito nangyayari ang problema sa kwento, kaya ito ang pinakamadulang bahagi. Sa bahaging ito ng akda, humigit kumulang malalaman na kung magtatagumpay o nabigo ang pangunahing tauhan sa paglutas niya sa kanyang suliranin. Ikaapat na bahagi, kakalasan. Ito ang kinalabasan ng paglalaban ng mga pangunahing tauhan sa akda. Tumutukoy sa parte kung saan unti-unting naaayos ang problema. Unti-unting pagbaba ng kwento mula sa kasukdulan. Ito ang panghuling bahagi ng kwento na kaagad sumusunod sa kasukdulan. Ito ay hindi rin dapat pahabain at bigyan ng paliwanag. Maaaring ipaubaya sa mambabasa ang pag-iisip at hayaang siya ang magbigay ng wakas sa kwento. Ikalimang bahagi, wakas. Ito ay tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang kwento. Makikita ito ang resolusyon ng kwento. Ang pagtatapos ay masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo ng pangunahing tauhan. Ngayon naman ay kilalanin natin si Geogracias A. Rosario. Isa siyang manunulat na Pilipino na nagbigay ng kontribusyon sa panitikang Pilipino. Isang mangangatha, mamamahayag at makata. Kinilala siya bilang ama ng makabagong kwentong Tagalog. Siya ay tubong Maynila at nagsimulang magsulat noong 1917. Nakapagsulat si Rosario ng mahigit sa 80 maikling kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Teacher Min, ang guro ninyo sa Filipino 8. Huwag kalimutang mag-like, share, comment, at mag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa susunod na aralin sa Pilipino, paalam!